ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa mga hindi pa Muslim, nandito na naman po tayo upang isishare ko sa inyo kung bakit niyakap ko ang pananampalatayang Islam. So, ako po ang inyong lingkod, si Abdullah Ibn Ahmad, isa pong balik Islam. Yumakap ako sa Islam noong 2006. Nagkaedad po ako noon ng 46. At mula noong nagiging missionary ako, sa edad na 17, sumasama na po ako sa mga missionary work. Naikot halos na po namin ang buong bansa natin sa Pilipinas, Apari. Nakapunta po tayo ng Apari sa Southern Luzon area, Northern Luzon area, Western Visayas, Eastern Visayas, Palawan. Naikot po natin sa missionary work. At dahil sa pagmamahal ko sa missionary work, at noong nasumpungan ko ang Islam, lahat ng ginagawa ko po ay nasa missionary work pa rin, pero nasa pananampalatayang Islam na. Ang ginagawa ko pong mga video series patungkol po sa kung paano ko naunawaan ang Islam dahil sa pag-alinlangan ko sa aking pananampalataya dati, ito po ay hindi po paninira sa Kristendom. Hindi po ito paninira. Kung hindi, nagbibigay lang po ako ng tulay upang mabuksan ang kaisipan ng mga kapatid natin na nandito pala sa Quran ang kasagutan ng lahat ng mga katanungan na hindi natin naunawaan noon, kung kaya't bakit ang iba't ibang sikta ng Kristendom ay nagkaroon ng pagtunggali, pagdidibate kung alin sa kanilang sikta ang totoo at tunay. At hanggang sa umantong na marami ng mga Pilipino ang nagpakilala na sila ay Diyos, anak ng Diyos mismo. Din marami ding hindi lang sa Pilipinas, kung hindi pati sa ibang bansa. May mga bansa rin na may mga tao na nagpakilala na sila ang Diyos, reincarnation ni Jesus Christ, peace be upon Him. So, ang isishare ko sa inyo ngayon, ang kaisahan ng Diyos na hindi siya magbabago at hindi siya mag-iiba. So ito po yung pinakamatibay na dahilan kung bakit niyakap ko po ang pananampalatayang Islam. So sinabi dito, Bismillahirrahmanirrahim, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sinabi dito, sabihin mo o Muhammad, ako si Allah ang nag-iisa. Allahus samad, ako ay ganap, walang pangangailangan. Lam yalid walam yulad, hindi ako nagkaanak at hindi rin ako ipinanganak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, at ako ay walang katulad. Okay. So, ito binabasa ko po ay Quran. So, yung Arabic na binabanggit ko kanina, yun po yung salita ng Diyos na mula sa kapanahonan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi pa ito na nadagdagan, nabawasan, ay intact po. Almost 1,500 years ago na po. So, ngayon, babasahin ko po sa Biblia ang kalintulad na sinabi ni Allah dito sa Quran. So, ito na yung nagpaalinlangan sa akin noong ako ay missionary pa. Dahil
naniniwala din ako nung missionary pa ako na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Ang katubusan ng kasalanan ko dati ay sa pamamagitan ng kaniyang pagkapako, pagkamatay at pagkabuhay muli. At dahil nga sa maraming bersikulo na magbigay ng patunay kahit ano pang sikta ng relihiyon ang ipatayo mo sa Pilipinas, hanggang sa mantong na ako ay naniniwala na ang aking Diyos na kinikilala noon ay nag-reincarnate, napunta sa Pilipinas. Pero nung mabasa ko ang bersikulo sa mabasa natin sa Isaias, sinulat ni Propeta Isaias 46 verse 5 hanggang sa 9. Babasahin ko po ito sa wikang Tagalog. Sinabi dito, sinabi ng Diyos, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makakapantay sa akin? Binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuhos ang mga gintong laman, at nagtimbang sila ng pilak. Umupap sila ng panday ginto at nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay niluhuran nila ito at sinamba. Pinapasan nila ito para dalhin sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibinalik sa kaniyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man ito'y hindi makakasagot ni hindi makakatulong sa panahon ng paghabag. Ito ang tandaan, mga makasalanan. Ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Dilihin ninyo ang matagal nang nakaraan. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at liban sa akin ay wala ng iba. So, mababasa po yan mga kapatid. Isulat po ninyo ang reference sa Isaiah chapter 46 verse 5 hanggang sa 9. So yung binasa ko kanina sa Quran na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na walam yakul lahu kufuwan ahad ay katulad din po sa nabasa ko dito. Okay, so balikan ko kung bakit ako nag-alinlangan. Kasi po, pag kikilanin ko hanggang sa aking kamatayan na si Jesus ay Diyos, at mababasa sa Biblia na sabi ng Diyos siya ay walang katulad. Si Jesus po ay may katulad. Tao siya na katulad natin na kumakain, umiinom. At kung napapagal ay nagdarasal, humingi ng tulong sa dakilang tagapaglikha. So may katulad siya. So ang Diyos maliwanag sa Quran na sinabi niya na Allahus Samad, siya ay ganap, walang pangangailangan. Kaya po mga kapatid, sa mga hindi pa Muslim, ay inanyayahan ko kayo na pakinggan po natin ang mga ngaral sa Islam kung papaano iligtas natin ang ating buhay sa kabilang buhay, na hindi tayo maitapon sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Ang tanging paraan lang po mga kapatid para mailigtas tayo sa dagat-dagatang apoy sa impyerno, walang iba kung hindi tayo ay magbagong buhay, magbalik loob sa dakilang tagapaglikha. Ang ating gagawin ay sumaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at sasaksi tayo na si Muhammad ay kanyang sugo at huling propeta, at sasaksi din tayo na si Jesus na anak ni Maria, sugo at alipin ni Allah, at maniwala tayo na ang impyerno ay katotohanan, at maniwala din tayo na ang paraiso ay katotohanan, at maniwala din po tayo na tayong lahat ay babanguning muli mula sa libingan upang haharap sa araw ng paghukom. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang bumanggit sa ganong kataga ay magkaroon siya ng dalawang gantimpala. Kaya mga kapatid,
sa makaisa pa, pag-aralan natin ang pananampalatayang Islam. Binibigyan ko po kayo ng tulay sa pamamagitan kung papaano ko pinasok ang Islam dahil sa pag-alinlangan ko sa dati kong pinaglingkuran na pananampalataya. At kung anuman ang sikta ng reliyon mayroon ka sa atin sa Pilipinas, iisa pa rin ang source ng pananampalataya mo, ito pa rin. So kung sa aklat na ito ay bumubuo ng libo-libong mga sikta ng pananampalataya na magkaiba-iba ang pamamaraan at nagkaroon ng tunggalian kung sino ang totoo. Dito tayo sa aklat, mga kapatid, na iisa lang ang author. Ito yung tunay na salita ng Diyos na hindi po nagbabago mula noon hanggang sa kapanahonan natin ngayon. So hanggang dito lang po. Kung mayroon po kayong katanungan, direct lang po kayong magtanong sa inbox ng ating page. At sa mga kapatid kong mga Muslim na nanood nito, i-share po natin ang bidyong ito sa mga kapatid nating hindi pa Muslim. At insyaallah magiging dahilan ito upang maunawaan nila ang Islam, dahil binigyan natin sila ng tulay para matawid. Ganito kasi yun, mga kapatid kong mga kapatid na mga hindi pa Muslim at yung mga Muslim. Ito dating pananampalataya naming mga Christian. Ito yung bagong niyakap namin na katotohanan. Paano kami nakatawid dito? Nakatawid kami dito dahil nakita namin dito ang mga iba't ibang aralin na walang katiyakan kung ano talaga ang sikta ng pananampalataya ang tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. So, nung nagkaroon kami ng pag-alinlangan, naghanap ng ibang mapagkunan ng pananampalataya at natagpuan na sa Quran. Kaya sa ganang akin, bakit ginagawa ko ito? Dahil upang ang mga tao na katulad ko na masigasig na naghanap ng katotohanan at hindi bias sa kanyang sarili, kasi magiging bias po talaga sa sarili, mga kapatid, tayo sa ating sarili kung isa lang ang batayan ng ating pananampalataya. Kaya buksan natin ang ating isipan sa mga kapatid kong mga Muslim, i-share po natin naway mabuksan ang kanilang isip at gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin nila ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinarating sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito lang po. Subhanakala wa bihamdik, subhanakala wa bihamdika, asyhadu alla ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.